Guys, gusto ko lang i-share itong video na to kung saan na in-interview si Ma'am Hanilet sa The Hague sa Netherlands kung tungkol doon sa anong masasabi ni FPRRD tungkol dito sa PDP laban. Siyempre, panahon ng kampanya ngayon, malapit na yung botohan, 'di ba? Malapit na yung May election. At ito guys, ang hinihiling ni Tatay Digong. Panoorin nyo to. Ma'am, nakay mensahe sa karon sa PDP o sa Ay, gani. Ay, grabe. Nihangyo gyud siya. Kay wapo man ang resulta sa kuan sa Davao, nihangyo gyud siya nganong 8 lang daw sa PDP. Pulo. Dili sa survey 8 eh. Magsakit siya nga 8 lang na tanan daw PDP, isulo daw ninyo. Lahat ng PDP pasok ninyo. Hoy, Kasi nakatikim naman tayo. Ano ngayon, 'di ba? Meron tayong nakaupo pero gumagawa ba para sa atin? Tinutulungan ba tayo? Maasahan ba natin? Meron bang ano bang nangyayari, 'di ba? Meron ba tayong kasi dapat, 'di ba, natatawag natin, nahingian natin ng tulong sila, pero parang yung kahapon nakausap ko kahapon na ma'am, naka-schedule ako naka-book ako today for flight ko for the Philippines. Kinancel niya. Natakot. Cancel na ako. So wala nang mga Pilipinong gustong umuwi sa Pilipinas. Kasi yung tanimbala. Sugod na Ay, nagsanimbala. O di ba guys, napanood ninyo yung interview kay Ma'am Hanilet na hinihiling talaga ni FPRRD na ipasok yung 10 senatorial candidates na kanyang in-endorso. Doon pa sa nasabi ni Ma'am Hanilet na nagsakit talaga si FPRRD, bakit daw 8 lang ang napasok sa survey. Parang nagsakit, parang disappointed, bakit 8 lang, parang ganun ba. Sa Bisaya kasi nagsakit, parang ganyan. So yun na nga guys, bale ito na lang, lahat ng nagmamahal kay FPRRD, kay Tatay Digong, lahat ng nagtitiwala sa kanya guys, bale ito na lang yung irregalo natin sa kanya. Irregalo natin sa kanya nung birthday niya, ang ipasok lahat, yung 10, ipasok lahat yun sa sa senatorial na yun, na iboboto natin. Kasi hindi naman lingid sa kalaman ng iba. Minsan may iba na 8 lang daw kasi ayaw nila dun sa 2. Kasi kung, di ba 12 yun, yung yung sa senatorial. So, ibig sabihin, 10 lang yung kay tatay. So, merong iba na mapapasok sa loob na may ibang 2. So, kung hindi natin ipapasok yung 2 sa 10 na kanyang inendorso, so, di ba, magiging tinik pa sa lalamunan natin yung 4. Kasi, ang goal natin talaga na kailangan hindi ma-impeach si BP Sara. Hindi matuloy yung impeachment kay BP Sara. Kasi ano ba naman kung ipasok na natin yung lahat, diba? At bilang paghihiganti sa ginawa ng Marcos administration, lahat ng kanyang senatorial candidates ibagsak natin at itapon sa inidoro. At ipakita natin sa lahat guys, ipapakita natin sa lahat na nagkakaisa tayong lahat. Nagkakaisa lahat ng nagtitiwala kay FPRRD, kay Tatay Digong, kay Duterte, na talagang nagkakaisa tayo na iboto na natin ang 10 senatorial candidates na inendorso ni Tatay Digong guys. Please lang. Wag yung 8 lang, dapat lahat guys, iboto na, itodo na natin. Itodo na ang PDP laban. Vote straight. Di ba? So yun lang. Kasi malapit ng election guys. Magkakaisa tayo, lahat ng naniniwala kay Tatay Digong, lahat ng nagmamahal kay Tatay Digong, vote straight. PDP laban. At saka,
yung sa Davao din, dapat lahat ng mga Duterte ay pasok. Galing sa mayor, vice mayor, congressman, lahat ng mga councilors doon na naka-line up sa mga Duterte, kay Tatay Digong, i-vote na natin lahat, vote straight.